Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kahit anong ilap ng isang minamahal, pipilitin itong gawin ang lahat ng paraan mapasa kanya lamang ulit ito. Atin pong tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamanggatang Mahal Pa Rin Kita. Napagod ka na ba sa kababiyahe anak? Dugtong pa nito. Namimiss ko na kayo ni mama. Matagal na rin mula nung huli tayong lumabas na magkakasama. Gusto ko namang maglaan ng panahon sa inyo, pagdadahilan niya. Ba, maganda yan. Tiyak na matutuwa ang mama mo. Mag-outing naman tayo pa. Isama natin ang iba pa nating relatives para masaya. Parang reunion na rin, mungkahi niya. Hayaan mo't pasasabihan ko ang mga kamag-anak natin. Siguradong papayag sila sa gusto mo. Salamat pa. Agad namang nangyari ang plano niyang outing. Halos lahat ng miyembro ng Bustamante Clan ay dumating. Ang pamilya lamang ni Adrian ang wala dahil nasa ibang bansa na naman ito dahil sa isang business convention ayon kay Veronica nang makausap niya ito sa phone. Ang sabi ng bata ay yayayain nito si Angel pero hindi siya sigurado kung makakarating pa ang mga ito. Paalis na sila ay wala pa ang mag-ina. Baka naman hindi na darating sina Veronica anak, sabi ng mama niya. Baka hindi pumayag si Angel. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Paalis na sila nang may dumating na pamilyar na kotse. Mula doon ay bumaba si Veronica at ang yaya nito. Agad namang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Donna ang bata at yumakap sa kanya. Oh, mabuti naman at nakarating kayo baby. Natutuwang wika niya pinaghahalikan ito. Si yaya lang ba ang kasama mo? Hindi po, kasama ko rin po si Teacher Alexis. Napamaang siya sabay tingin sa itim na Honda Civic. Mula roon ay bumaba si Alexis at lumapit sa kanila. Tila nalaglag naman ang puso niya nang masilayan ang taglay nitong kagwapuhan, lalong lumutang sa suot nitong colored shirt at checkered short. Pwede ba akong sumama? Sabi nitong nakatingin sa mga mata niya. Basta't hindi kasama si Aloha. Wika niyang napairap. No, hindi siya kasama. Good, nasisihang wika niya. Palibhasa ay summer weekend, kaya marami ang nag-outing. Halos mapuno ang resort ng mga turista. Mabuti na lamang at nakapagpa-reserve na si Donna ng 5 cottage para sa kanila. Malaki pala ang pamilya niyo, komento ni Alexis habang tinutulungan nito si Donna sa pag-aayos ng kanilang mga dala sa loob ng cottage. Kasama ng dalaga sa cottage ang mama at papa niya at sina Veronica at Alexis. Masaya si Donna na nakasama ang huli. She did not expect it, though she really wanted him to come. Ang akala niya ay hindi nito kayang iwan si Aloha. Kung tutuusin ay kulang ang 5 cottage pero wala na kasing bakante. Marami kasi ang bakasyonista ngayon dahil nagsisimula na ang summer. Tiyak na dadami pa ang turista pagdating ng summer vacation, paliwanag niya. Thanks for inviting me. Inimbata ba kita? Pagmamaang maanga niya. Yes, you did. Sinabi sa akin ni Veronica na ikaw ang nag-utos sa kanya na yayain akong sumama. Tamang-tama naman na hindi nakasama si Angel dahil walang maiiwan sa restaurant. Kung nagkataon, hindi ako pwede. Hindi makakarating dito si Veronica. Paano ang kaibigan mo? Baka naman hanapin ka nun. Si Aloha ba ang tinutukoy mo? May iba ka pa bang babaeng kaibigan na iniwan ng boyfriend? You seem unpleased kapag nababanggit ang pangalan ni Aloha, pansin nito. Hindi siya sumagot. Wala siyang balak na itanggi o patotohanan ang sinabi nito. Bahala na itong mag-isip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nawawala ang inis niya sa lalaki. Nagseselos ka ba sa kanya? Pag-aarok nito. Ha? At bakit naman ako magseselos, Aber? Namumulang reaksyon niya sa pag-angil sa tono. I don't know, you tell me, he said calmly. Tumigil na rin siya sa ginagawa at taas noong hinarap ang lalaki.
No, I'm not jealous, she said firmly. First, you're not my boyfriend para pagselosan ko. Secondly, alam ko namang wala kang gusto sa kanya. And lastly, alam kong ako ang gusto mo at ako ang mahal mo. Alexis smiled. Hindi nito tinangkang itanggi ang lahat ng sinabi niya because it was all true. He loved Donna very much. Tagan nga lang at hindi iyon batid ng dalaga at hindi siya nito mahal. Ano ang iningiti-ngiti mo dyan? Nakapamewang na si Tania sa lalaki. Nating iling nito at sumeryoso. Actually, hindi sana ako sasama dahil nga alam kong kailangan ako ni Aloha. Ang totoo, gusto lang kitang makita. Kahit hindi mo ako gusto. I just want you to know that I love you and I want to be with you. Inirapan niya ang binata, ngunit hindi iyon nakapagtakpan ng pamumula ng mukha niya. You're turning red, he teased. Oh, stop it, get out, ako na ang bahala dito. Why? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Nakangising wika nito. Brute, lumabas ka kung ayaw mong magalit ako sa'yo, he warned him. Pangiti-ngiting lumabas na lamang si Alexis ng cottage at pinuntahan si Veronica sa tabing dagat. Naging masaya naman ang outing nila. Nag-enjoy si Veronica kasama ang mga pinsang kaedad nito. Donna on the other hand enjoy Alexis' company. Mas madalas pa nga siyang kasama ng binatang guro kaysa sa estudyante nito. This is the most memorable summer of my life, she said to him, smiling. Magkasama silang naglalakad sa tabing dagat ng mga sandaling iyon. Malapit nang lumubog ang araw sa kanluran. Veronica is asleep inside the cottage. Inantok ito dahil sa matinding kapaguran sa paglalaro. Binabantay ni ito ng mama at papa ni Donna. Ang iba pa nilang relatives ay abala rin sa kanya-kanyang ginagawa. Bumuntong hininga ang dalaga. Magaan ang pakiramdam niya. Siguro dahil kasama niya ang binata. Iba ang sayang nararamdaman niya kapag kasama niya si Alexis. Kaya naiisip pa lang niya na baka mabaling kay Aloha ang atensyon nito ay nasasaktan na siya. She can't let it happen. Akala ko kapag nagbabiyahe ako ay napakasaya ko na. I was wrong. Inaamin kong iba ang sayang nararamdaman ko ngayon, Alexis. Pagtatapat niya sa lalaki. Why is that? Kasi kasama kita. Napahinto ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Lakas loob niyang sinalubong ang mga mata nito. Akala ko ba hindi mo ko gusto? Bakit masaya ka na magkasama tayo? Titig na titig sa mukha niya na nagtatanong ito. Alexis, I like you. I like you a lot, she confessed. Pero hindi yan ang sinabi mo sa akin noong nasa restaurant tayo. I had to lie. Ayoko kasing lokohin si Vic. Even if I didn't love him, he was my boyfriend and I respect him. Kung inamin ko sa iyo noon ang totoo, tiyak na mapipilitan din akong maging unfaithful sa kanya. I didn't want to betray him. I understand. But now that our relationship is over, I want to be honest with you and to myself. I'm in love with you, Alexis. Are you still in love with me? Yes. Are you willing to be my boyfriend? Seriously? Seriously? Yes, I am. Nakangiti ng sagot nito. Parang baligtad yata. Ako pa itong babae ang nanliligaw. Reklamo niya pero nakangiti. That's okay. Anyway, kasalanan mo din dahil tinanggihan mo ako na magtapat ako sa iyo sa restaurant. Masuyong wika nito na kinabig siya sa bewang. Nagkatitigan sila. Maya-maya ay masuyong inangkin ni Alexis ang kanyang mga labi. Napapikit siya upang damhin ang tamis na hatid ng halik nito. Tila naging rosas ang mga mundo para kay Donna. Simula na maging mag-on sila ni Alexis. Bigla siyang nagkaroon ng dahilan para manatili sa Pilipinas. Ngunit hindi naman iyon nangangahulugan na wala na siyang balak na magbiyahe sa ibang bansa. Mas mahabang panahon lang ang ilalagay niya sa Pilipinas kaysa sa dati. At para hindi naman siya mainip, nagsimula uli siyang magsulat ng panibagong libro. Naging mas madalas din ang pagkikita nila ni Alexis nang bumalik sila sa Maynila. Para sa kanya ay mas mabuti iyon para nababantayan niya ito. Hindi bali nang matawag siyang selosa dahil iyon naman ang totoo.
Hindi siya makakapayag na may ibang babae pa itong paglalaanan ng pansin maliban sa kanya, not even Aloha. Paano kung biglang makaisip si Aloha na magpakamatay dahil sa depression, hindi ka ba makukonsensya? Amuse na tanong ni Alexis nang minsan ipigilan niya itong puntahan ang babae. Do you think gagawin niya iyon? Tanong niyang bigla namang nag-alala. Nagkibit ito ng balikat, kaya bigla siyang nagdalawang isip. Cargo de konsensya pa niya kapag may nangyaring masama kay Aloha. Sige na nga, napipilitang pagpayag niya. Puntahan mo na kung gusto mo. Talaga, baka naman awayin mo ako. Hindi, sabi niya, pero nakasimangot kaya natawa si Alexis. Minabuti nitong tawagan na lamang si Aloha. Para naman hindi niya marinig ang pag-uusap ng dalawa ay tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay sinundan niya ito. Are you mad? Tanong nito sa kanya nang makita siya nito sa kitchen. Nope, sabi niya habang nagsasali ng juice sa 2 baso. Pumasok lang ako para kumuha ng snacks. Bakit parang umuusok yata ang ilong mo? Biro nito. Umirap siya kaya marahan itong natawa. Ito na ang nagbitbit ng tray na kinalalagyan ng ginawa niyang snacks. Muli silang lumabas sa hardin. Sila lang ng binata ang nasa bahay ng hapong iyon, kasama ang mga katulong. Umalis kasi sina Veronica kasama ang mami at daddy nito. Ang alam niya ay may dadaluhang party ang mga mag-anak at maya-maya pa ang uwi ng mga ito. Hindi mo ba hinahanap-hanap ang pagta-travel? Naitanong ni Alexis nang makaupo sila. Actually, gusto ko na ngang magbiyahe, pag-amin niya. Wala lang akong lakas ng loob na magpaalam sa'yo. At saka, hindi ko alam kung kaya kitang iwan. Baka pag alis ko, lagi mo nang kasama ang Aloha na iyon. Dugtong niyang napalabi. Ipinanganak ka talagang selosa ano. Ewan ko ba kung bakit ganito ako. I hope you can put up with me. I know there are times na nagiging unreasonable ako dahil sa selos kaya sana ay habaan mo ang pasensya mo sa akin. I'm a patient man, Donna. Dapat lang naman dahil isa kang guro. Sigurado naman akong mas makukulit pa sa akin ang mga estudyante mo. Naku, tama ka. Napapangiting wika nito. Napakakukulit nila lalo na ang apo mo. Madalas ka ba niyang bigyan ng sakit ng ulo? Hindi naman, pero kapag umiiral ang kapilyahan niya ay talagang nangungonsumisyon ako, pag-amin nito. Sa bagay, kanino pa ba niya siya magmamana, kundi sa lola niyang pilya. Malakas na tawa ang naging sagot ni Donna sa sinabi ng lalaki. But she must admit that she can be naughty at times. Kahit matanda na siya ay madalas pa siyang mapagalitan ng papa niya dahil sa mga kalokohan niya. Pero kahit pilya ka, maganda ka pa rin, sabi nitong tinitigan siya ng matiim. Sa tuwing gagawin iyon ni Alexis, she can stop herself from blushing. Siya ay isang writer, pero si Alexis ay may mga mabulaklak na pananalita. Lagi nitong nahuhuli ang kiliti niya. Siguro isa iyon sa mga dahilan kung bakit nahulog ang loob niya rito. Ikaw naman ang corny, pero gwapo pa rin, she countered as she pinched his cheeky playfully. You're the most dashing guy teacher I ever met, especially with your glasses on. I think your eyeglass makes you sexy. Tumikhim ang lalaki, kaya natawa siya. Maya-maya lang ay nauwi sa masasayang biruan ang pag-uusap nila. Alexis, masuyong sambit ni Donna sa pangalan ng nobyo. Alexis groaned. Inaangat nito ang mukha niya. Baka sa anyo nito ang masidhing damdamin na kanina pa tinitimpi. Katulad ng ibang magnobyo, ilang beses na nilang ginawa ni Alexis ang ginagawa ng mga taong nagmamahalan. Likas na passionate ang binata at hindi niya matanggihan ang mga paglalambing nito. Inaamin niyang gusto rin naman niya ang mga kapilyuhan nito. Ang bagay na hindi niya basta-basta maibigay noon sa managing boyfriend niya ay walang pagdadalawang isip niyang ipinagkaloob kay Alexis. Just like now, they spent the night in hotel room in the heart of Makati. Nakababad sila sa maligamgam na tubig ng jacuzzi while kissing and petting each other. Alam niyang nasa puntong hindi na ito magpapapigil, ngunit kailangan niya itong awatin.